Sa gitna ng makulay at masiglang buhay ng Maynila, may isang lugar na kilala hindi lamang sa kanyang kasaysayan kundi pati na rin sa mga kwentong bumabalot dito, ang Manila City Hall. Ang gusaling ito ay puno ng mga alaala ng mga nakaraang panahon, ngunit isa sa mga pinagtatakha ng mga tao ay ang kwento ng isang babaeng nakasuot ng lumang damit na nagpapakita sa hagdan tuwing gabi. Ayon sa mga lokal, ang babaeng ito ay kilala bilang babaeng puti. Ang kanyang kwento ay nagsimula noong dekada 1940, sa panahon ng digmaan. Isang dalagang nagngangalang Maria ang naging biktima ng digmaan. Siya ay isang masayahing babae na puno ng pangarap. Nakatira siya sa isang maliit na barangay malapit sa Manila City Hall, at mayroong siyang kasintahang sundalo na ipinadala sa labanan. Sa kabila ng panganib, umaasa si Maria na makakabalik ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit sa isang malupit na gabi, dumating ang balita na ang kanyang kasintahan ay nasawi sa digmaan. Ang balitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanyang puso. Sa matinding lungkot, nagdesisyon si Maria na pumunta sa hagdang iyon ng City Hall, kung saan madalas silang nagkikita ng kanyang kasintahan. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagbigay siya ng isang panalangin at nagpasya na hindi na muling bumalik sa kanyang tahanan. Mula ng araw na iyon, ang kaluluwa ni Maria ay nanatili sa hagdang iyon. Ang kanyang lungkot at pag-asa ay nagresulta sa isang hindi matahimik na pag-eksistensya. Araw-araw, dumaan ang mga tao sa Manila City Hall, ngunit tuwing gabi, nagiging mas maliwanag ang kwento ng babaeng puti. Isang gabi, isang grupo ng mga kabataan ang nagpasya na maglakad-lakad sa paligid ng City Hall. Sila ay nagkukwentuhan at nagtatawanan, ngunit habang lumalapit sila sa hagdan, napansin nila ang isang anino na nakaupo sa mga baitang. Ang babae ay nakasuot ng isang puting damit na tila lumang-luma, at ang kanyang buhok ay mahahabang nakakalat sa paligid. Nagpasya ang mga kabataan na lumapit. Sa kanilang paglapit, naramdaman nila ang malamig na hangin na dumaan sa paligid, at biglang nagbago ang atmosfera. Ang mga kabataan ay nagkatinginan, ang isang kasamahan nila ay nagtanong, "Tama ba ang nakikita ko?" Ngunit hindi na nila nagawang magsalita nang makita ang malungkot na mukha ng babae. Ang babae ay tumingin sa kanila, at sa kanyang mga mata, nakita nila ang damdamin ng pagdurusa at pag-asa. "Tulungan ninyo ako," ang bulong ng babae. "Naghihintay ako." Biglang nagtakbuhan ang mga kabataan, puno ng takot at pangamba. Ang malamig na hangin na sumalubong sa kanila ay tila nag-udyok sa kanila na umalis agad. Mula sa gabing iyon, ang kwento ng babaeng puti ay kumalat sa kanilang barangay. Maraming tao ang nagkwento ng kanilang karanasan. Ang ilan ay sinubukang bumalik sa hagdang iyon upang makipag-ugnayan sa kanya, habang ang iba naman ay nagpasya na huwag nang lumapit dito sa gabi. Minsan, may mga tao na nagdala ng mga bulaklak at nag-iwan ng mga ito sa hagdan bilang paggalang kay Maria. Ang mga bulaklak ay simbolo ng pag-asa at alaala ng kanyang pagmamahal. Sa bawat paglipas ng taon, ang kwento niya ay naging bahagi ng alamat ng Manila. Minsan, may mga tao na nag-uulat na nakarinig ng mga hikbi o nakakita ng anino sa ilalim ng buwan. Hanggang ngayon, ang hagdang iyon ng Manila City Hall ay patuloy na nagiging saksi sa mga kwentong bumabalot sa pagmamahal, pag-asa, at pagdurusa. Ang kwento ng babaeng puti ay nagsisilbing paalala na kahit sa pinakamadilim na mga oras, ang pag-asa at alaala ng pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Sinasalamin nito ang mga damdaming bumabalot sa bawat isa sa atin, ang pagnanais na makahanap ng kapayapaan at pag-ibig, kahit na sa kabila ng mga pagsubok ng buhay.